Mga kapuso, kaugnay po sa latest na lagay ng panahon at sa dalawang low pressure area sa loob ng Philippine Air Responsibility, makakapanayan po natin ngayong umaga si Pag-asa Weather Specialist Ms. Ana Cloren Horda. Magandang umaga po, Ms. Ana. Magandang umaga rin po, Sir Anjo. Ms. Ana, unahin po natin yung low pressure area sa may Calapan, Oriental Mindoro. Lalakas pa po ba ito at maaari po ba itong maging bagyo? Yes, po huli po nating namataan yung minomonitor nating LPA sa may 135 kilometers kanluran, timog kanluran po ng Calapan City, Oriental Mindoro, at sa ating pagtaya ay mababa ang tsansa na ito ay maging isang bagyo at inaasahan natin na within 24 hours ay posible na rin ho itong lumabas sa ating area of responsibility. Ano-ano pong mga lugar yung uulan dahil sa low pressure area na yan? Itong Mindoro provinces ay maapektuhan itong nasabi nating LPA, pati na rin po itong bahagi ng Palawan. Kaya doble ingat po sa ating mga kababayan dyan dahil may kalakasan po yung mga pag-ulan na ating naasahan. Ms. Ana, ito pong pangalawa nating low pressure area na nasa may Eastern Visayas po. Ano pong mga lugar ang apektado at saka maaari rin po ba itong maging bagyo? Yes po, yung pangalawang LPA po na ating minomonitor ay nasa layong 880 kilometers silangan ng Eastern Visayas. At sa kasalukuyan dahil nga nasa karagatan ito ay hindi po natin i-rule out yung possibility na ito ay maging isang bagyo within the next 24 to 48 hours. Kaya patuloy ho tayo mag-antabay sa mga update na nilalabas ng Pag-asa. At in terms naman po sa mga pag-ulan, inaasahan sa ngayon dahil nga nasa karagatan pa po ito ay wala pa ho itong direct na epekto sa anumang bahagi na ating bansa. Pero once na mas lumapit po ito dito sa may Eastern Visayas area, ay posible pong makaranas sa mga pag-ulan itong eastern section ng Visayas, Mindanao. At depende po sa magiging track na to, no? Pero most likely, eastern section po na ating bansa yung posibleng makaranas po ng mga pag-ulan dala nitong nasabi nating LPA. Ms. Ana, last question po, may chance po ba na magsama itong dalawang low pressure area at magbuo po bilang isang bagyo? Sa ating nakikita ay wala naman ho tayong ganung scenario po, no, na magsasama po sila tapos magiging isang bagyo dahil nga itong isang LPA sa may Calapan ay palayo na ho na ating bansa at mababa naman yung chance na maging bagyo. So eventually magiging cloud cluster at posibleng mawala rin po itong nasabi nating LPA. At yung i-monitor lamang po natin ay yung sirkulasyon o yung LPA po sa may silangan ng Kabisayaan. Magandang umaga at maraming salamat po, Pag-asa Weather Specialist Ana Cloren Horda. Kapuso, para laging una ka sa mga balita, bisitahin at mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, samahan nyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.